Mahal kita, Jude. Pero ayoko rin itali ka sa akin. Hindi kita mapipilit na mahalin mo rin ako. Kasi simulat sa pool, ako lang naman na nagsusumiksik sa buhay mo. Dear Amihan Stories presents Still in Love with My Daughter's Daddy. Written by Ate Samuha, 21. May hangover yata ako. Dahan-dahan nagmulat ang mata si Jude ng maalimpungatan. Pumipikit-pikit pa siya at hinilot ang pumipintig niyang sentido. Katatapos lang ng kasal ng kuya niyang si Jedrian kahapon, kaya nag-celebrate sila sa bahay nila. Nasobrahan yata siya ng inom kaya masakit ang kanyang ulo, pero nagtaka siya nang maramdaman ang mabigat na nakadagan sa kanyang tiyan. Ano nangyari? Muli siyang pumikit bago inalala ang nangyari kagabi. Naalala niyang pumasok siya sa kanyang silid at sinalubong siya ng mabangong amoy ng sandalwood at lavender mula sa sleeping incense. Doktor siya. Alam niyang dual purpose yun sa kanyang katawan. Lasing kasi siya, kaya mas lalong tumaas ang urge for intimacy niya. Teka, urge for intimacy? Nang ma-realize niya ang nangyari, agad siya napabalikwas. Lalo siya nagulat nang makitang may mapuputing mga binti ang nakadagan sa kanyang tiyan. Mabilis niya yung inalis. Jude, anak! May kumatok naman sa pinto ng kanyang silid. Agad siya napatingin sa babaeng kasama niya sa kama. Halatang nagulat din sa pagpapanik niya. Pero siyang higit na nagulat nang makilala niya ito. Kaya, what the... Jude, gumising ka na dyan, kakain na anak. Ikaw na lang hinihintay sa hapag. Sigaw ng kanyang nanay Lorna. Sumanya siya sa babae na huwag mag-ingay, baka marinig pa sila sa labas. Sige nay, susunod na po ako. Ilang minuto pang hinintay niya. Nang tumigil ng boses ng kanyang nanay sa labas, muli niyang tinignan ng babae. Bakit nandito ka sa kwarto ko? Nakabalot pa sa kumot ang babae. Tila wala pa ito sa huwisyo. Ha? Wala sa sariling anas ni Kaya. Nagawa pa nitong humikap sa harapan niya. Tinatanong kita anong ginagawa mo rito, Kaya? Ha? Hindi ko alam. Ang naalala ko lang, pumasok ako sa kwarto ni Jasmine. Pumasok ka sa kwarto ni Jasmine, pero nandito ka sa kwarto ko? Hindi makapaniwalang tanong niya. Sorry, Kuya Jude, aalis na lang po ako. Aray! Napapikit siya nang gumalaw ito sa ibabaw ng kama at dumaing na parang nasasaktan. Isa lang ang malinaw sa isip niya. Pinakailaman niya ang best friend ng kapatid niya. Hindi! Sigaw niya habang umiiling. Pilit niyang iniisip kung may nangyari ba talaga kagabi. Sa puntong yon, napatayo na siya. Hindi niya alintana kung nakahubad pa siya. Dinampot niya ang boxer sa sahig at sinuot yun. Ngunit bago pa siya makalayo, biglang bumukas ang pinto. Jude, akala ko ba susunod ka sa hapag? Nagulat siya nang pumasok ang kanyang ina. Jude, ano nangyayari dito? Galit na tanong nito habang pabalik-balik ang tingin sa kanila ni Kaya. Nay, kasi... Hindi siya makapag-isip na maayos. Blankong isip niya. Ayusin mo nga muna sarili mo, Jude. Magdamit ka. Maautoridad na utos ng nanay Lorna niya. Kaya, iha, bakit nandito ka sa kwarto ng Kuya Jude mo? Hindi ka ba umuwi sa inyo kagabi? Nay, kasi hindi ko po alam. Ang naalala ko lang po, hindi na ako pinauwi ni Jasmine at... Huminto ulit ito sa pagsasalita, waring nag-iisip ng tamang alibay. At singit niya upang maituloy nito ang naudlot na pangungusap. At sa pagkakaalam ko po kasi, kwarto ito ni Jasmine. Kasi dito niya rin po ako dinali. Utal-utal nitong paliwanag. Ay nako, kayo mga bata talaga. Problema sa pamilyang itong idinulot yung dalawa. Stress na pahayag ng nanay niya. At ikaw, Jude, hindi mo malamang inisip at inalala ang girlfriend mo. Piningot siya nito sa tainga. Aray, nay, pwede magpaliwanag muna. Pagsusumamo niya, nagmukha tuloy siyang bata sa harapan ng babae.
May naamoy kasi akong sleeping incense dito sa kwarto ko. Baka set up to, Nay. At sino naman na magsa-set up sa'yo, Aber? Pinagpapalo na rin siya nito. Siya! Di ba po alam natin na may lihim siyang pagtingin sa akin? Kahit po alam niya may girlfriend ako, papansin pa rin po siya ng papansin sa akin, ay. Mabilis niyan sagot, sabay turo sa babae. Naku, hindi ko po magagawa yun, Nay. Sapat na pong tanggap niyo ako bilang best friend ni Jasmine. Umiiling na sagot ni Kaya. Pinanlakihan niya ng mata ang babae. Nagkatinginan pa sila sandali. Ngunit siyang unang nagbawi ng tingi. Oh my God! Bulalas na lang niya sa sobrang inis. Oh siya, ayusin niyo muna yung sarili niyo at mag-usap tayo sa sala pagkatapos ating kumain. Aalis na kasi ang Kuya Jed at Ate Vic niyo. Pagkatapos magsalita ng kanyang ina, nakita niyang blankong ekspresyon ng mukha ng babae. Aray, Nay! Aray! Hiyaw niya nang madiin siyang pinagkukurot sa tagiliran. Siya si Dr. Jude Carpio, 33 anyos, at nagtatrabaho sa pampublikong ospital sa kanilang lalawigan. Mayroon siyang girlfriend at gusto niya itong pakasalan, kaya nagbabalak na siya mag-propose dito. Handa na rin siyang bumuo ng sariling pamilya. Una, may maganda siyang trabaho. Pangalawa, may ipon na siya. Ngunit ang kausapin siya ng kuya niyang si Jedrian at sinabi nitong magpapakasal na ito ngayong taon. Nag-giveaway siya dahil may respeto siya sa nagpaaral sa kanya na medisina. Sumusunod kasi sila sa pamahiin. Ayaw nilang masukob ang kanilang kasal. Ayusin mo itong problemang mo, Jude. Makikita mo talaga. Banta ng nanay niya bago sila iniwan sa kwarto. Tumingin siya sa babaeng umiiyak habang nagpupulat ang damit sa sahig. Sinadya niyo to, no? Sinetap niyo ako. Mariin niyang akusasyon. Huminto ito tumarap sa kanya, umiiling pa. Hindi ko po alam ang pinagsasasabi mo. Oh God! Bulalas niya. Nagulat ang babae at sumiksik sa dulo ng kama. Ayaw niya sa sinungaling. Malakas ang kutob niya, sinet up siya at pumasok ang babae sa kwarto niya para pikutin siya. I hate you. I'm sorry po, Kuya Doc. Hindi ko rin po alam kasi. Putol-putol ang sagot nito pero hindi siya naniniwala. Kilala na ng buong pamilya niya si Kaya. Matagal na rin itong may gusto sa kanya. Pero parang nakababatang kapatid lang ang turing niya dito. Palagi niya itong iniiwasan dahil may nobya siya. Kahit minsan ang labo ng relasyon nila. I'm sorry, Kuya Jude. Mahal lang kita pero hindi ko How many times do I have to tell you na hindi kita gusto, Kaya? May girlfriend akong tao. Pero bakit Bakit umabot ng ganito? Hindi ba sapat na kapag nandito ka sa bahay? Pinapakasamahan naman kita? Kuya Jude, ano bang tingin mo sa akin? Masisilaw ako sa karangyaan niyo. Kahit mayaman ka, maganda ka, hindi kita magugustuhan. Hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon, lalo na't alam niya ang patakaran ng kanilang pamilya. Kaya nga hindi pa niya dinala ang girlfriend sa bahay para hindi madungisan ng pangalan nito bago ang kanilang kasal. Hindi ko po talaga alam. Alam mo, Kaya, hindi ko lubos maisip kung bakit naging best friend ka ng kapatid ko. Huling sabi niya bago inayos ang sarili at lumabas. Naabutan niya ang pamilya niya sa sala. Nakaupo na mga ito at nakatingin lang sa kanya. I'm sorry naabutan niya sa kwarto, Nay. Hingi niya ng paumanhin sa ina. Kuya Jed, Ate Vic, baka nakistorbo na kami sa honeymoon niyo. Pwede na po kayong umalis. Nakaschedule kasi ang honeymoon ng kuya at ate niya sa ibang bansa, pero dahil sa nangyari ay naantala pa. Kami na lang nila nanay at ate yang magre-resolve ang problema. Palagay ko, naikwento na pa sa inyo ni nanay. Paliwanag niya. Tama, ikaw ang kumausap sa kapatid mo, Jedrian. Malamig na sabi ng kanyang ina. Mag-usap kayo na mas mahinahon. Kalmadong sabi ng kanilang tatay Faeng. Bro, tawag ni Kuya Jedrian. Hindi naman sana kikialam ako pero babae ang nagrabyado mo at kaedad pa ng kapatid natin. Walang kasing lamig ang ekspresyon na mukha ng kanyang nakatatandang kapatid. Siyempre may takot siya dito. But I have a girlfriend, Kuya. Kakausapin ko na lang si Kaya, lasing ako. Sagot niya sa tumingin sa kapatid nilang si Jasmine na kinakagatang hinlalaki. Alam niya sa reaksyon nito ay may ginawa itong hindi maganda. Teka nga, Jasmine. Bakit dinala mo dun sa kwarto kong kaibigan mo? Siya nagsabi na hinatid mo siya.
May hinala siyang setup ang nangyari kagabi. Yumuko ito at pinaglaruan ng mga daliri. Alam niyang guilty ito. Kuya. Jasmine. Dahil sa emosyon at galit, napatayo ni siya at akmang lalapitan ng kapatid. Pero mabilis siyang hinatak ng kuya niyang si Jedrian at pinaupo siya sa couch. Napangiwi pa siya nang idiniin nito ang kamay sa balikat niya. Jedrian! Sigaw ng hipag niya nang mapansin na nasaktan siya sa paghawak ng kuya niya. Tinanggal na nito ang kamay sa kanyang balikat. Muli siya napatayo at dinuro ang nakababatang kapatid. Alam kong hindi mo gustong girlfriend ko, pero hindi naman dapat ganun ang ginawa mo. How old are you, Jasmine? 22. So 22 lang din si Kaya. Oh my God. Oo, kuya. Hindi ko gusto yung girlfriend mo. Dahil hindi siya nagpapakitang tao. Hindi siya katulad nila Ate Vic at Kaya. What? Tanong niya. Iyon ang unang pagkakataong narinig niya ang opinyon ng kanyang kapatid. Totoong hindi gusto ni Jasmine ang kanyang girlfriend dahil nakita raw nito si Faye na may kasamang ibang lalaki. Nasaktan nito nang hindi siya naniwala. Ganitong ipapakita at ipapabaw niyo sa akin habang palis kami ng ate niyo? Tanong ni Jedrian. I'm sorry, kuya. Paumanhin niya. Guilty siya dahil binibigyan niya ng stress sa mga bagong kasal. Pero malakas ang kutob niyang pakana ni Jasmine ang nangyari sa kanila ni Kaya. Ikaw, Judah, kung hindi mo kaya ang sarili mo sa alak, dapat hindi ka nagpakalasing. Kung mahal mong girlfriend ba't alam mo, nawawala ka sa huwisyo kapag lasing ka, hindi ka dapat uminom. Sermon ng kuya niya. Kuya, kasi may naamoy ako. How will you fix your problem kung ibubuntan mo sa ibang problema mo? At anong kasalanan ni Jasmine sa nangyari kagabi sa inyo ni Kaya? Nandun ba siya nung ginawa yung ni Kaya ang kababalagan kagabi? Kilala niya ang kapatid, parang manok na putak ng putak kapag naiinis at nagagalit. I'm sorry. Huminga siya ng malalim at hindi na muling nagsalita pa dahil malaki ang respeto niya rito. Tumahimik ang paligid at ilang segundo lang ay lumitaw si Kaya sa harapan nila. Kumain muna tayo bago umalis ang kuya at ate niyo. Sabi ng tatay nila na nanonood lang sa kanila. Sige po, tay. Tugon ni Kuya Jedrian. Sabay-sabay silang nagtungo sa hapag. Medyo late na nga at lumamig na rin ang agahan. Let's eat. Masayang sabi ni Ate Vic na pumapalakpak pa bago umupo sa tabi ng kuya niya. Halatang sinisikap nitong pagaanin ang mabigat na atmosfera. O sige na, kumain na tayo. Aalis pang bagong kasal. Matagalan naman tayong hindi kumpleto sa hapag na ito. Muling sabi ng tatay nila. Gusto ng kanilang ama na kapag kumpleto sila sa bahay, sabay-sabay silang kumain bilang bonding ng pamilya. Naranasan kasi nila ang kahirapan. Isang kahig, minsan ay wala pang tuka. Kung hindi lang nagsakripisyo si Kuya Jedrian, malamang hindi nila tinatamasa ang magaan na buhay ngayon. Huwag kang mahiya, Kaya. Kumain ka lang. Magiliw na sabi ng asawa ng kanyang kuya. Napako ang tingin niya sa babae. Matamis ang umiti pa ito sa hipag niya. Oo, Kaya. Kumain ka. Mukhang naubos sa yata ang lakas mo. Hindi natapos ang sasabihin ng bunsong kapatid nila dahil tinutukan niya ito ng nagbabantang tingin. Umayos ka dyan. Alalahanin mo ako nagpapaaral sa'yo. Banta niya. Noong naging ganap siyang doktor at nakapagtrabaho sa government hospital, inako niya kay Kuya Jedrian ang responsibilidad na pag-aralin ng dalawa pa nilang kapatid. Sorry po, Kuya. Sagot ng bunsong kapatid saka nag-peace sign. Kaya, ihatid ka nila namin mamaya sa bahay niyo. Ang nanay niya nang nagsalita. Sige po, Nay. Marahan na tugon ni Kaya. Jasmine, mag-uusap tayo mamaya. Kalmadong sabi ng tatay nila sa kapatid. At ikaw, Jude, matalino ka. Alam mo kahinatan nito. Naway hindi mo kami biguin, anak. Napayuko na lang siya sa narinig at parang hangin na lang ang katahimikan sa hapag. Kaya nagpatuloy na lang siya sa pagkain. Isang oras ang lumipas at nagpaalam ng bagong kasal sa kanila. Patungo sa Greece sa mga ito para sa honeymoon. May pahabol pang mga ito na huwag niyang sasaktan ng kapatid nilang si Jasmine. Nang maalala ni Jude ang problema, lumapit siya kay Kaya at hinatak ito paakyat sa hagdan, papunta sa kanyang kwarto. Kuya, nasasaktan ako. Protesta nito. Ikaw babae. Sorry po. Tandaan mo to.
Kung sakaling ikasal man tayo, sisiguraduhin kong hindi ka magiging masaya sa piling ko. Bawat kilos, desisyon mo, salita mo, maliit man o malaki, may kaakibat na consequence. Kaya mag-isip ka, dahil kilala mo ko. Kailanman hindi kita kaya mahalin, dahil may mahal akong iba. Patawad po. Sagot nito ng mababang tinig. Sa tingin mo, makakalimutan pa ng nanay ko nakita niya rito sa kwarto ko kapag nagsorry ka? Tanong niya. Napayuko uli ito at pinaglaruan ng mga daliri. Yan kayo magaling. Ang yumuko at paglaruan ng mga daliri niyo kapag may nagagawa kayong kasalanan, kuya. Singit ang kapatid niyang si Jasmine. Huwag mo namang sigawan ng best friend ko. Wala naman siyang kasalanan. Pagtatanggol nito sa kaibigan. So, lahat ng ito'y pakana mo, Jasmine. Kuya, sorry. Ayoko talaga maging parte ng pamilya natin sa ate, Kuya Jude. Gulat at sigaw ni Kaya nang nasampal niyang kapatid. Miski siya'y nagulat. Hindi niya inaasahan na masasampal niyang kapatid, pero sinagad siya nito. Sa tingin mo ba, kuya, magiging masaya ka sa girlfriend mo? Palaban na sabi nito habang umiiyak at hawak ang sinampal niyang pisngi. Sino ka para pakialaman ng buhay pag-ibig ko, Jasmine? Balang araw, pasasalamatan mo rin ako, kuya. Balang araw, get out! Sigaw niya. Isusumbong kita kay Kuya Jed, kuya. Alam mong isang tawag ko lang sa kanya, babalik yun sa bahay. Banta nito at doon siya natigilan. Hinila nito ang kaibigan palabas at pabagsak pang sinarang pinto ng kanyang silida. Samantala, hindi makapaniwala si Kaya sa pagsampal ng lalaki sa kapatid nito. Okay ka lang ba, Bes? Tanong niya kay Jasmine. Okay lang ako, Bes. Sisiw lang to. Sagot nito, sabay punas ng luha sa mga mata. Bakit ba lumalaban ka pa sa kuya mo? Alam mo namang mainit ang ulo niya dahil sa nangyari. Sabi niya sa kaibigan. Ayaw pa niyang tinutulungan ko siya. Napatingin siya rito. Gusto niyang kumpirmahin ang hinala na set up ang nangyari. Bes, pwede ba tayo mag-usap? Sure. Sagot nito at inakay siya sa sala. Sabay silang umupo sa sofa. Si Kaya Mercado ay anak ng gobernador sa bayan ng Nueva Ecija. Isa siyang abay sa kasal ni Jedrian at Victoria. Pagkatapos ng kasal, nagkaroon ng handaan sa bahay ng best friend niya. Sa edad na 22, marunong na siyang uminom, pero matagal bago siya nalalasing, kaya nagulat din siya sa nangyari. Inamin ni Jasmine ang katotohanan na ito ang may pakananan lahat. I'm sorry, Bes. Hindi ko intensyon na gawin yun. Gusto ko lang kitang tulungan sa kapatid ko at para matulungan ko rin siya sa babaeng makapalamukha na yun. Tawarin mo ko, Bes. Pero Jasmine, mali ang ginawa mo. Paano naman ako niyan? Ayoko makasira ng relasyon. Hindi siya pabor sa ginawa nito. Pero Bes, nandito na to. Hindi ka ba natutuwa? Tanong nito pero umiling siya. Totoong mahal ko ang kapatid mo, Jasmine. Pero hindi ko inisip na hahantong ng ganitong suporta mo sa akin. Humarap siya sa kaibigan at kinuha ang dalawang kamay nito sa kapinisid. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, lalo na't galit ang Kuya Jude mo sa nangyari. I'm sorry, Bes. I'm sorry talaga. Sunod-sunod ang patak ng mga luha nito. Hindi ko alam kung tatanggapin ko sorry mo eh. Sige, Jasmine, aalis na ako. Pag-usap na lang tayo kapag okay na lahat. Paalam niya. Tumayo na si Kaya at naglakad palabas ng bahay. Hindi siya mapakali. Alam niyang magagalit ang daddy niya. Solong anak lang siya, kaya iniingatan siya ng mga magulang niya. Ngunit ang araw na yon, natuloy ang pag-uusap ng dalawang pamilya. Pinagkasundo silang dalawa para hindi masira ang reputasyon ng bawat pamilya. Pwede bang humingi ng konsiderasyon, Gov? Matapang nasabi ng binata sa kanyang daddy. What consideration, Dr. Carpio? Seryosong tanong naman ng Daddy Carlo niya. Pwede po bang kilalanin muna namin ang isa't isa? I mean, magsasama kami, pero kapag hindi namin naturuang mahalin ang isa't isa sa loob ng isang taon, pwede po bang magpasya kami ayon sa gusto namin? Mahabang paliwanag ni Jude. What if mabuntis mong anak ko? Seryosong tanong ng kanyang daddy. Kung sakaling meron nga, hindi ko hayaan na lumaki ang bata na walang amagov. Ang anak po namin ang gagawin naming koneksyon ni Kaya para maging pundasyon ng aming tahanan.
Malaki ang respeto ko sa pamilya niyo, Jude. Lalo na't ninong pa ako nila Jedrian at Victoria. Sana hindi magkaroon ng lamat ang pamilya natin. Sabi ng kanyang ama. Makakaasa po kayo na gagawin po namin ang lahat. Tugon ni Jude habang nakatitig sa kanya. Hindi maiwasan ni Kaya na kabahan. Pakiramdam niya, mabigat ang magiging buhay niya kasama ito. Magsasama silang dalawa bago magpakasal. At alam niyang magiging mahirap ang bawat sandali. Sige, gawin niyo kung anong nais yung dalawa at kung anong nararapat. Pero isa lang ang babala ko. Kapag nasaktan mo nga anak ko, binabalaan kita, Dr. Jude Carpio. Sisiguraduhin kong magiging isa akong tinik sa lalamunan mo. Sige po, Gov. Salamat po sa konsiderasyon. Pasasalamat ni Jude sa kanyang daddy. 1 buwan at 3 linggo ang lumipas pagkatapos ng pag-uusap ng kanilang pamilya. Good morning, Doc. Coffee? Bungan di Kaya kay Jude nang makita niya itong papasok sa kusina. I can handle myself. Malamig na tugon ng lalaki. Maaga siyang gumising para ihanda ang breakfast at baon ng lalaki sa tanghalian. Ngumiti siya na mapait. Bakit ba kasi nag-effort pa siya eh? Alam naman niyang baliwala lang siya sa lalaki. Kung nakapagluto ka na, tawagin mo na lang si nanay at tatay para sabay-sabay tayo mag-breakfast. Utos si Jude. Sige. Nang akmang tatalikod na siya ay pinigilan siya nito. Dinatnan ka na ba? Seryosong tanong nito. Ipapaalala ko lang Kaya. Magdadalawang buwan ka na rito sa bahay namin. Hindi pa po. Nahihiyang sagot niya. Wala pa? Bakit Jude? Ayaw mo bang magkaanak? Bakit mo tinatanong yan Kaya? Alam mo naman ang sagot ko, di ba? I understand. I'm sorry. Napapayukong sabi niya saka lumabas mula sa kusina. Napahaplos siya sa impis niyang tiyan. Kung pinapanalangin mong wala laman ang tiyan ko, pinapanalangin ko rin na sana meron. Para kahit hindi mo ko piliin, may munting regalo galing sa'yo na masasabi kong pagmamayari ko. Bulong niya. Habang naglalakad, pinupunasan niya ang mga luha niya. Ano ba naman yung palda mo, Charlotte? Napahinto si Kaya nang makarinig ng boses ng isang batang babae sa labas. Kumunot ang noon niya at nagpalinga-linga. Tuwing umaga, abala ang mga magulang ni Jude sa likod ng bahay. Malawak ang poultry farm ng mga ito. Binigyan iyon ng permit ang daddy niya. Ano bang problema sa palda ko, Francie? Tinig pa ng isang maliit na boses. Para kasing lowered yan, Charlotte. Naapakan kapag tumatakbo ka. Sagot ng bata. Wow, Francie, ano sinabi mo? Very good ka na ha. Hindi ka nabulol sa R. Puri ng isa pang bubwit. Natutuwa pa ito sa tawa. Doon nakita ni Kaya ang 3 batang nasa likod ng malaking puno ng mangga. Sus, maliit na bagay. Proud na sagot ng batang bulon. May pagkampas pa ito ng kamay sa hangin. Ikaw, Francie, niyan, ang bat mo talaga. Palagi mo na lang akong binubuli. Reklamo ng isa. Hindi ako bad, Charlotte? Ay, bulol ulit? Panunokso pa ng kaibigan nito. Sinasabi ko lang ang totoo. Sige, tumakbo ka. Tignan natin kung hindi ka madadapa. Para kang si Mayeya Clara sa palda mong lowered na flowy-flowy. Paliwanag nito. Hello, kids! Malambing niyang bati sa mga ito. Mukhang magkakasing edad lang ang mga ito. Hala, may tao! Chorus ng 3 bubwit. Nadapa ang batang mahaba ang palda at napabungis-ngis ang isa sa mga ito pero mabilis ding tinulungan. Ilang flag ang nahuli mo, Charlotte? Natatawang tanong ng isa. Sabi ko na nga ba, Charlotte? Palda mo ang bulit, hindi si Fiancé. Sabi ng isa pang batang babae. Okay ka lang ba, munting binibini? Magiliw na tanong ni Kaya. Inayos na rin niyang palda ng bata. Huwag ka kasi magpalda ng mahaba, madidisgrasya ka kapag naapakan ng laylayan. Sabi ko nga sa'yo, Charlotte, ayaw mong maniwala sa akin eh. Hello po, magandang miss. I am Shoyaya Venus Garmaniego. Pakilala ng batang maganda na abo ang kulay ng mga mata. Hi, pretty miss.
Ako po si fiancé ni Yansan Vittoria Saberiera at ito naman po si Charlotte, kaibigan po namin ni Shayaya. Pakilala ng cute na bulol na bata. Hi, mga munting binibini. Ako si Tita Kaya. Pakilala niya rin. Tinitigan niya mga ito. Tuwan-tuwa siya sa kakuyutan ng mga ito. Ano pa nang ginagawa niyo rito? Curious yung tanong. Gusto po kasi namin kumuha ng egg kasi sabi po ni tita mami namin, mayami daw pong egg sa mga chicken niyo po. Inosenteng sagot ng bulol na bata. Libre po ba yon? Mabait naman po ang jowawa ni Tita Vic. Kunot noon tanong ng bubuit na may mahabang palda. Ay, Charlotte, hindi na pala yung jowawa. Jowa yun sabi ni tita mami. Pagtatama ng batang nakadilaw na bulsa. Sabi mo kasi jowawa eh. Napakamot pa ito sa matambok nitong pisngi. Hindi mo kasi narinig ang sinabi ni tita mami. Umuwi ka kasi sa bahay niyo, di ka nasama sa bahay nila eh. Paninisip pa ni Francie. Oo nga, Charlotte. Sorry naman, tawag na ako ng nanay ko eh. Papaluin niya ako sa puwet kapag hindi ako umuwi sa bahay namin. Napabungis-ngis siya sa kakulitan nila Charlotte, Fiancé at Shayaya. Tara na, Charlotte, Fiancé at Shayaya, sumama kayo sa akin. Anyaya niya. Ay, tita maganda. Hindi po Charlotte ang pangalan ko. Ako po si Charlotte. Ito naman po si Shuraya. Hindi po Shiyaya. At si Francie po siya. Hindi po fiancé. Magalang na pagtatama sa kanya ni Charlotte. Natawa lang siya at sinabayan yon ng dalawang bata. Okay. Sumama kayo sa akin. Anyaya niya sa tatlo. Friends na po ba tayo, tita ganda? Tanong ni Francie. Oo naman, friends na tayo. Sagot niya. Wow, ang dami na natin, Charlotte. 1, 2, 3, at pang-4 si tita ganda. Bilang ng batang bulol. Natuwa siya sa presensya ng mga bata, lalo na nang magkahawak kamay silang 4 at pinagduyan-duyan pang kanilang mga kamay sa ere. So, pwede na po ba kaming mamasyal dito habang bakasyon po namin? Tanong ni Shuraya. Pwedeng-pwede. Sagot naman niya. Yay! Sabay-sabay na tili ng tatlo. Pinasubok ni Kaya sa mga bata ang pag-harvest ng mga itlog. Natuwa ang mga bubuit nang makitang maraming itlog na nakahanda lang sa mga tray. Wow! Manghang bulala si Francie. May blown pa na kulay ang egg ko! Naaliw si Kaya at nakalimutan niyang pinapatawag na pala ni Jude ang mga magulang nito. Dito muna kayo ha, babalik ako mamaya. Paalam niya sa mga bata. Nilapitan niya ang mga magulang ni Jude. Nay, tay, nakahanda na po palang breakfast natin. O sige, tapusin lang namin to anak. Sagot ni Nanay Lorna. Ngunit natigilan sila na makarinig ng sunod-sunod na sigaw ng mga bata. Nalaki ang mga mata niya dahil baka sina Francie, Charlotte at Shuraya yun. Kaya binalikan niya ang mga bata. Sumunod din sila Nanay Lorna at Tatay Paeng. Nakita nila ang tatlong bata na nakikipag-away sa mga inahing manok. Shuraya, Francie, Charlotte! Away mo ko! Sigaw ni Francie. Halos tukain ni ito ng inahing manok at gansa. Sumugod din ito. Kaubad! Nanunuka ka! Bulilas nito habang hinahabol ng gansa at tinutukan sa tiyan. Tumakbo ang tatlong bata palapit sa kanya para humingi ng saklolo. Pero hinabol lang sila ng mga gansa. Nadapa si Charlotte dahil naapakan ng laylayan ng palda nito. Hay nako! Bulalas ni Kaya habang tinutulungan ng mga bata. Sakto nang dumating sila Kuya Jedrian at si Jude. Dada Jed, help us, help! Sigaw ni Francie. Tita Mommy, help! Sigaw ni Shuraya. Tita Big, naaaway po sila. Umiiyak na sumbong naman ni Charlotte. Francie, Shuraya, Charlotte, anong ginagawa niyo rito? Naku, pasaway talaga kayo. Sermon ni Ate Victoria. Hinuli na ng mga ito ang mga inahing manok at naawa pa siya na makitang namumula ng balat ng mga ito. Patuloy pa din sa pag-iyak ang tatlong bulinggit. Kaya, hindi niya namalayang nakalapit na sa kanya si Jude at inalalayan siya nitong makatayo.
Pinagpagan pa ang damit niya. Are you okay? Nakagat niya ang labi. Mukhang concern ito na makitang nakaupo lang siya sa lupa. Okay lang naman ako. Sina Fiancé. It's Francie, Kaya. Kunot noong sambit ito. Nahahawa talaga siya sa mga bata. I know. Tita Mami, ang babad po ng mga chika niyo. Susumbong ko sila sa daddy ko. Si Francine sumigaw at ngumawa pa ito. Ako rin po, susumbong ko sila sa daddy ko. Sigaw naman ni Shoraya. Pilit itong inaalo ni Ate Victoria. Ikaw naman, Charlotte, kanino ka magsusumbong? Sa nanay ko po. Papaluin niya siya ng nanay ko. Masakit mamalo yun, oy, Tita Vic. Makita po niya. Bulilas nito. Mabilis sa pinunasan ni Ate Vic ang luha ni Charlotte. Samantalang asawa nitong si Kuya Jedrian ay humagalpak na ng tawa. Tita Mami, pinagtatawanan na po kami ni Dada Jed. Jedrian. Napalingon naman siya kay Jude nang marinig ang mahihina nitong hagik-hik. Bakit si Ate Vic? Charlotte ang tawag niya kay Charlotte. Nagtataka niyang tanong. Bulol ka ba, Kaya? Nakatas ang kilay na tanong nito, napanguso lang siya. Let's get inside. Sabi nito at hinawakan siya sa braso. Sorry ulit, Charlotte. Mabilis sa pagtatama ni Jude. Sorry kids, hindi ko kayo dapat iniwan dito. Pukaw niya sa atensyon ng tatlong bata. Wala ka pong kasalanan, Tita Kaya. Si Charlotte ang magalang na sumagot. Don't worry, mga munting binibini. Kakatayin ko mga manok na humabol sa inyo, tapos ipapaluto natin kay nanay. Kakainin natin sila. Suwestyon ni Kuya Jedrian. Yak, Dada Jed, ayoko ano? Ba't po kaya sila? Ako yun po, Dada Jed. Baka po hindi sila masaya. At ikaw, Charlotte, kakain ka ba? Si Ate Victoria ulit ang nagsalita. Opo, kakain po, Tita Vic. Inosenteng tugon nito. Sinabayan pa ng pagtango. Traitor! Sigaw ni na Shoraya at Francie. Wow, letter R din yun ah. Natatawan sigaw pa ni Ate Vic. Miski siya ay nahahawa na rin sa tawa ng mga ito hanggang sa iginiya na siya ni Jude sa loob ng bahay. Ang cute nila, no? Jude, gusto ko na babae magiging baby natin. Nakangiting suwestyon niya. Sa puntong yun ay nakatingin lang sa kanya si Jude. Hindi siya nito sinita o pinagsabihan ng kung ano-ano. Kinabukasan, nagising si Kaya na mabigat ang ulo. Napatakbo siya sa banyo at sumuka. Wala si Jude ng umagang yon dahil overtime duty sa ospital. Simula kahapon ay ramdam niyang iba ng pakikitungo sa kanya ng binata. Parang naging mabait na ito sa kanya. Nahihilo ako. Bulong niya bago siya tuluyang nawala ng malay. Naalimpungatan lang siya ng may malamig na bagay na dumampi sa balat niya. Where am I? Tanong niya. Bumungad sa kanya ang amoy ng ospital. Inilibot niya ang tingin sa silida. Nasa ospital ka, anak. Sabi ng mami niya. What happened, Mama? Tanong niya habang pinupunasan siya nito sa braso. Nakita ka ni Jude, nakahandusay sa banyo at wala kang malay, anak. Nahilo po kasi ako, Mami. Kumusta na pakiramdam mo, Kaya? Malambing na tanong nito. Hinaplos pa ng mami niya ang pisngi niya. Okay na po ako, Mami. Nasaan po pala si Jude? Usisa niya. Kasi ang mami Gia niya ang kasama niya. Kalalabas lang ni Jude. Kinuha niya resulta ng laboratory mo. Sagot nito. Wait lang anak ha, kukuha ko ng tubig. Bahagya siyang tumango. Hindi niya alam kung bakit siya hinimatay, basta masama ang pakiramdam niya kanina. Napatitig naman si Jude sa resulta. Ilang beses pa niyang napakurap hanggang sa maramdaman niya ang mabilis sa pintig ng puso niya. So, I'm really going to be a dad. Nagbigay yun sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Parang hinahaplos ng mainit na kamay ang dibdib niya. Binalikan na ni Jude si Kaya at naroon pa ang mami nito. Napatitig siya sa maamong mukha ng dalaga. Jude, naramdaman niya na parang maiiyak siya. Akala niya magagalit siya lalo kay Kaya kung tuluyan na itong magdadalang tao. Ngunit hindi.
Kakaibang sayang naramdaman niya sa mga oras na yun. Nabigla pa ito nang walang pasabi niyang niyakap. You're pregnant, Kaya. Oh my God! Totoo ba yun, iho? Ang mami nito ang nauna nag-react. Kumalas siya kay Kaya at tinanguan ng ginang. Opo, tita. Yung mga nararamdaman po niya yung sintomas na yun ang pagdadalang tao. Nakangiti niyang pahayag. Halos mapatalon sa tuwang ina ni Kaya. Simula ng araw na yon, alam ni Jude na may nagbago sa kanya. Hindi na siya kagaya dati na madalas na hindi pinapansin si Kaya. Madalas ay naiilabadbaran siya sa presensya nito, lalo na't may pagkamakulit. Ngunit ngayon ay iba na. Kailangan niyang alagaan ang mag-iina niya. Gusto mo ba ng prutas? Isang araw ay tanong niya. Nang maubos na nito ang hinanda niyang mansanas at pinya, nakauwi na sila noon sa bahay. Hindi na, Jude. Busog na ako eh. Gusto kong magpahinga. Mahinang sabi ni Kaya. Tila naiilang pa ito dahil bigla na lang siyang naging mabait. Alright, iatid na kita sa kwarto. Anya at maingat itong inalalayan. Simula nang tumira ito sa bahay nila ay sa kwarto niya ito nananatili. Samantalang nakikitulog naman siya sa kwarto ng kuya niya dahil madalas naman itong nasa Tagaytay kasamang asawa. Ngunit sa sala siya natutulog kapag nasa bahay naman ito. Siniguro niya lang na magpapahinga si Kaya, saka siya bumalik sa sala. Hindi naman niya inaasahan ang nakatatandang kapatid niya na nakaupo sa sofa, nakadekwatro pa. You really changed, Judah. What do you mean by that, kuya? Usisa niya at umupo rin sa tapat ito. Nakikita kong inaalagaan mo na mabuti si Kaya. Pero sana hindi yan dahil sa magiging pamangkin ko, kaya mabait ka na sa kanya. Napaiwas siya ng tingin. Ang totoo niyan ay hindi naman niya alam ang dahilan. Hindi ko rin alam, kuya. Basta gusto ko lang ay alagaan siya. Gusto kong bumawi sa kanya. Pag-amin niya, napatango ito. Pero Jude, ano na nangyari sa inyo ni Faye? Are you sure na wala na kayo? Hindi naman po ako gagawa ng isang bagay na pwedeng ikasira ng pangalan ng pamilya natin, kuya. Oo, hindi ko gusto si Kaya. Napilitan lang kami sa relasyong ito. Pero hindi ibig sabihin ay pwede ko na siyang pagtaksilan dahil mahal ko pa rin si Faye. Jude, bakit hindi mo nalang subukan mahalin si Kaya? Malaki na magiging role niya sa buhay mo. Natuturuan po ba ang puso, kuya? Hindi. Ang puso hindi tinuturuan. Natututo ito sa karanasan at sa mga taong nakikilala natin. Maaari mo itong hadlangan o itago, pero sa dulo, pipiliin pa rin ito kung saan tumasaya. Jude, wala kang magiging problema kay Kaya. Halos gusto siya ng lahat. Sila nanay at tatay, sina Jasmine at Jana. Ikaw na lang hindi pa tinatanggap na boto kami sa kanya. Dahil ba yun sa pangalan ng pamilya natin, kuya? Walang emosyon yan tanong. Marahan itong umiling. Mahirap makatagpo ng babaeng lumaki sa marangyang pamumuhay. Ngunit marunong pa rin pahalagahan at yakapin ang simpleng buhay na may bibigay mo. Bro, ang pag-ibig hindi lang puro kuligwa saya. Minsan, ito rin ay kapayapaan ng puso. Even if you don't feel happy all the time. Paalala ng Kuya Jedrian niya saka siya nito iniwan. Can your heart be at peace even without happiness? Naiiling niyang tanong sa sarili. Nangako si Jude na aalagaan niya si Kaya dahil alam niyang mahirap ang pagdadaanan nito habang nagdadalang tao. Pero hindi sumabay ang trabaho niya. Panay ang sulyap ni Kaya sa labas ng bintana. Hindi pa umuuwi si Jude at malalim ng gabi. Simula nang malaman nilang buntis siya ay may progreso ng relasyon nila. Sa katunayan, narinig niyang pag-uusap nito at ni Kuya Jedrian. Narinig niya na mahal pa ni Jude ang dati nitong kasintahan. Okay lang naman kahit hindi love ni Daddy si Mommy, di ba baby? Basta, love na love ka niya ay okay na si Mommy. Nakangiting sambit niya at hindi mas-himas ng marahan ng impis niyang tiyan. Ngunit kusang tumulo ang luha niya. Ate, okay ka lang po ba? Napalingon siya nang marinig ang boses ni Jana. Ah, Jana, ikaw pala. Bakit gising ka pa? Ikaw ate, bakit gising ka pa? Bawal po sa'yo magpuyat. Tara na, ihatid kita sa kwarto niyo ni Kuya Jude. Sabi nito sabay alalay sa kanya. Sa paglipas ng ilang araw, ay napapansin na ni Kaya ang pagdurugo niya. Kinabahan na siya na baka hindi normal ang nangyayari sa kanya. Nakahiga siya sa kama, nanginginig at hawak ang tiyan.
Ate, gising ka pa ba? Nagtimpla ko ng gatas mo. Dahan-dahan siyang umupo. Ang sakit. Parang may puwersa sa loob. Bulong niya. Napatingin siya sa maliit na bakas ng dugo sa kanyang binti. Halos mawalan siya ng malay sa nakikita. Ate! Ate Kaya! Bakit? Oh my God, you're bleeding! Sigaw ni Jana na napatakbo sa labas. Hindi niya mapigilan ang kirot. Parang umiikot ang mundo at sa sobrang takot, bigla siyang huminto sa paghinga sa sandaling yun. Pagkatapos dalhin si Kaya sa ospital, agad siyang sinuri ng OB-GYN. Nagsimula sa ultrasound, binantayan ang mga vitals niya, pulse, blood pressure at oxygen levels, bago tinignan ang medical records at laboratory results. Si Jana lang ang kasama niya sa mga oras na yun. Pero nagpaalang lang itong lalabas upang tawagan ang mga magulang niya. Siguro pati na rin ang kuya nito. Mabuti na lang at nasa bayan sa sasakyan ni Kuya Jedrian kaya naisugod din siya nito agad sa ospital. Kaya, pinag-aralan namin ang mabuti ang resulta ng ultrasound at mga test mo. Noong una akala namin ay may mali sa pagbubuntis mo, lalo na sa mga sintomas at findings na nakita namin. Pero habang mas lalo naming sinuri, may isang bagay kaming napansin. Bungad ang doktor, may kasama rin itong isa pang doktor. Ano po yun, Dok? Mukhang nagkaroon ka ng twin pregnancy sa simula. 2 embryo na buo. Ngunit habang tumatagal, isa sa kanila ay hindi nagpatuloy ang development. Ang tawag dito ay vanishing twin syndrome. Ibig sabihin, may isang sanggol na hindi nag-survive at kusang na-absorb ng katawan mo. Vanishing twin syndrome? Nagulat siya sa narinig pero nakaramdam din ng kirot sa dibdib. Kaya, your surviving baby is safe. Mahinahong paliwanag ng doktor habang inaayos sa mga datos sa monitor. Naiintindihan niya ang bawat detalye. Makakaramdam ka ng halo ng emosyon, lungkot, bulat at relief. Normal lang yun. Ang mahalaga ngayon, ligtas ang baby mo at patuloy tayo magmamonitor sa development niya. Tahimik siya nakinig, nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa kombinasyon ng gulat, lungkot at kaunting ginhawa. Ang doktor ay nagpatuloy. Magpapa-ultrasound ka ulit sa susunod na linggo para ma-monitor natin ang fetal beat ng survivor twin mo. At susuruin din ang HCG levels para masiguro nating maayos ang lahat. Habang ganito, kailangan mo magpahinga at iwasan ng stress. All medical care is concentrated on you and your surviving baby. Pagkatapos siyang pinaalalahanan ng doktor, ay nagpaalam na ito. Hindi naman nagtagal ay dumating ang mga magulang niya, kasama na si Jana. Pero siya naman ay tulala lang sa kadahilanan na may nawala pa rin, kambal sana. Anak, anong sinabi ng doktor? Okay lang ba kayo ng apo ko? Nag-aalalang tanong ng mami niya. Hindi agad siya nakasagot. Sa halip ay napaiyak lang siya. Kaya, masama pa rin bang pakiramdam mo? Tawagin ko ulit si Doc. Tanong ng kanyang ama. Ang baby ko po. Nawala na po sa akin ang baby ko, Mommy. Daddy. Sambit niya. Mabilis siyang niyakap ng mga magulang niya. Samantalang si Jana ay napaiyak na rin at napahawak sa bibig. Hinintay na mga ito na mahimasmasan siya. Umalis lang ang mga magulang niya para kausapin pa ang doktor niya. Jana, nasa na raw ang kuya mo? Tanong ni Kaya nang mapansin na parang hindi mapakali si Jana. Kasi ate, alam na ba niyang nasa ospital ako, Jana? Ate, si Kuya Jude. Nang tumayo siya ay mabilis siya nitong nilapitan. Ate, baka mapano ka? Nasaan ba siya? Ako nang pupunta sa kanya kung nandito pa rin siya sa ospital, Jana. Seryosong sabi niya. Hindi siya napigilan nito dahil desidido siyang hanapin si Jude. Ate Kaya, sandali lang po! Ngunit nagsisilang siya na makita niya si Jude na kasama ang dati nitong girlfriend. At kagaya niya ay pasyente rin ito, pero mukhang hindi man lamang nag-abalang puntahan siya ng binata. Kaya naman pala. Hindi pa po alam ni Kuya Jude na nasa ospital ka, ate. Naka-duty po siya, hindi po nagdadala ng phone si Kuya. Napahinga siya ng malalim at bumalik na lang sa ward kung saan pansamantala siyang nagpapahinga. At nang gabing yun, nakapagdesisyon na siya. Isang desisyong sa tingin niya ay makabubuti para sa lahat.
Samantala ay abala si Jude sa pagsuri sa pasyente niyang si Faye, ang dati niyang kasintahan. Na-admit ito dahil nagkaroon ng minor accident sa pinagtatrabahuhan nito. Kailangan ko nang umalis, Faye. Paalam niya. Bahagyang tumango ang dalaga. Wala na silang issue ni Faye. Maayos ang hiwalayan nila at nagkaroon na rin naman sila ng closure. Akala nga niya ay mahihirapan siyang pakawalan ng babae. Pero kapag naaalala niyang magkakaanak na sila ni Kaya, ay iyon ang mas nagbigay sa kanya ng kaligayahan. Sige, padalhan mo na lang ako ng invitation card kung ikakasal ka na, Jude. Pupunta ako, pero huwag kang mag-alala. Hindi ako magiging hadlang sa iyo ni Kaya. Kasi kagaya ng sinabi ko, may isang taong nakalaan para sa iyo. At hindi ako yon, Jude. Ngumiti lang siya na tinura ni Faye. Muli siya nagpaalam at nagulat siya na makita mga magulang niya at si Jasmine. Nay, Tay, anong ginagawa niyo rito? Gabi na. At ikaw, Jasmine, akala ko ba nasa Maynila ka? Nasa biyahe na ako nang tinawagan ako ni Jana. Dinaanan ko lang sa bahay sila nanay at tatay bago kami dumiretso sa ospital. Kuya, ano nangyari sa best friend ko? Bakit daw dinugo? Para siyang binuhusan ng tubig sa sinabi ni Jasmine. Hindi niya alam na sinugod sa ospital si Kaya dahil buong hapon ang duty niya. Natagalan lang siya dahil sa dami ng pasyente. Dinugo? Nauutal niyang tanong para siyang tatakasan ng kaluluwa. Good thing na nasa bayan sa sakyan ni Kuya Jedrian at nakapag-isip agad ng paraan si Jana. Kuya, bakit ganyan ang reaksyon mo? Huwag mo sabihin na hindi mo alam ang nangyari sa best friend ko. Malamig na tanong nito. Jasmine anak, puntahan na muna natin si Kaya. Nag-aalala na kami ng tatay niyo. Sabad ng kanilang ina. Pero sinamaan siya ng tingin ng nakababata niyang kapatid. Hindi kita mapapatawad kuya kung may mangyari kay Kaya. Hinilot niya ang sentido. Wala pa siya sa ER sa mga oras na yon. Kaya marahil ay hindi na niya napansin sina Jan at Kaya. Inunahan na niya mga ito at agad niyang hinanap si Kaya. Hindi naman siya nahirapan. Paglapit niya ay hinawakan niya ito sa kamay. Kaya, are you okay? Wala bang masakit sa'yo? Sinuri pa niyang katawan nito. I'm fine, Jude. Pilit naman itong binabawi ang kamay nitong hawak niya. Kaya. Pansin niyang namumula mga mata nito, kaya alam niyang umiyak ito. Ano raw ang sabi ng doktor mo? Humugot ito ng malalim na hininga bago siya tinitigan ng diretsyo sa mga mata. Jude, I think it's time to end our relationship. What do you mean by that, Kaya? I have no reason to stay in your house anymore. And it's the same for you, Jude. Wala ka ng responsibilidad pa sa akin. Kaya, bakit bigla-bigla ka na lang nagde-desisyon na mag-isa? No, you can't do this. Kayo na ng baby natin ang pinili ko. Anya, at pinunasan pa niyan luhan tumulo sa pisngi nito. No, Jude. Wala na talaga tayong dahilan para magsama. Kaya, wala na ang baby natin, Jude. Wala na siya. Iyon na yata ang pinakamasakit na katagang narinig niya sa buong buhay niya. Ang malaman na wala na silang anak. Kaya. Wala na si baby, Jude. At ayoko na rin ipilit pa sarili ko sa'yo. Ayokong bigyan ka pa ng pasakit dahil sa nangyari. Alam ko dahil sa akin kaya naghiwalay kay ni Faye. So, Jude, you are free now. Wala ka nang dapat alalahanin. Wala ka ng responsibilidad sa akin at wala ng anak natin para ipagpatuloy pa ito. Hindi ba napagkasunduan yun ni Daddy? Kaya. Mahal kita, Jude. Pero ayoko ring itali ka sa akin. Hindi kita mapipilit na mahalin mo rin ako. Kasi simulat sa pool, ako lang naman ang nagsusubiksik sa buhay mo. Kahit luhaan ang mga mata ni Kaya, nababasa pa rin ni Jude na nakapagpasya na nga ito. Kaya, bakit naman ganitong isasalubong mo sa akin? Bumabawi pa lang ako. Nabasag ang boses niya, ngumiti pa rin ito at inabot ang pisngin niya. Thank you for taking care of me, Jude. You made me feel like I muttered kahit saglit ko lang yung naranasan. Minsan may mga desisyong biglaan. Hindi dahil ginusto, kundi dahil kailangan. At wala na siyang magagawa kundi intindihin at respetuhin yon kahit masakit.
Tito Doc, bakit kayo umiyak? Para ka naman pong sanggol na damulag niyan eh. Sabi ng inosenteng bata sa kanito marahang hinagod-hagod ang likod niya. Nagulat siya na makita si Francine na yan. Kunot na kunot ang noon ito. Pamangkin ito ng hipag niyang si Ate Vica. Isang nga bata na hinabol noon ng kanilang manok at gansa. Francie, Punasan mo luha mo, Tito Doc. Kawawa ka naman po. Wala ka po bang kaibigan? parang ito naman ang nagmukhang malungkot. Sa halip na mag-emote si Jude sa labas ng bahay nila dahil sa nangyari sa kanila ni Kaya, ay heto, umurong bigla ang mga luha niya. Mabilis niyang pinunasan ang pisngi niya. Sino kasama mo munting binibini? Magiliw niyang tanong sa bata. Ang ate ko po. Parang hindi ka natakot sa humabol sa inyo nung nakarang araw ah. Puna niya na ikinahagik-hik nito. Ate Fiancine, lika po! Nandito po si Tito Doc! Iyak siya kasi po wala siyang fiance! Tawag nito sa kapatid. Triplet sa mga ito, hindi yata kasama ang kapatid na lalaki. Francie, ang layo naman itong bahay ni Daddy Jed. Hinihingal na ako, tapos ang dami pang pop ng kalabaw sa daan, kadiri naman. Reklamo ng ate nito. Kung hindi lang medyo maliit si Francia, hindi niya mamumukhaan ang mga ito. Sabi ko naman po kasi, huwag ka na pong sumama kay fiancé, ate. Sigaw ni Francie. Pagagalitan ako ni Mami, ang likot mo kasi, Francie. At ano yan, binubuli mo ba si Tito Jude? Pinayak mo siya, no? Ako sa ni Francine sa kapatid. Natawa siya na mahina. Ay, hindi po, ate. Hindi po siya inaway ni fiancé. Magagalit po sa akin si Tita Ganda kapag pinaiyak ko ang jowawa niya. Jowa po, ate. Katwiran nito. Si Kaya ang tinutukoy na tita ganda. Tito Jude, bakit ka po naiyak? Inosenteng tanong naman ni Francine Nehan. Wala naman, napuwing lang ako no. Ano palang ginagawa niyo rito? Di ba kayo hinahanap ng mami at daddy niyo? Tanong niya. Pareho niyang pinaupo magkapatid. Nagpaalam po kami, Tito Doc. Ngayon, kasama mo ng ate mo fiancé. Nasa na sina Shuyaya at Chailot? Tanong niya. Ngumiwi ang bulol na bata. Tito Doc naman, away mo ko agad. Sumbong kita kay Tita Ganda. Nawala ang ngiti niya sa labi. Wala na rito si tita ganda. Matamlay niyang sambit. Bakit po? Nasaan na po siya? Di ba po may bibi na kayo? Mas lalo siya nakaramdam ng kirot sa dibdib. Nang gabing yon ay hinila na siya palayo ng tatay niya dahil nakatulala lang siya. Wala siyang nagawa sa desisyon ni Kaya. Francie, baka naman ang dami mong tanong. Hiya mo na si Tito Jude. Sana po maging okay ka na, Tito. Ngayon ay dalawang maliliit na kamay nang humahagod sa likod niya. Salamat sa inyong dalawa ha. Pumasok kayo sa loob ng bahay. Magmerienda kayo. Tawagin niyo lang si Ate Jana. Anya sa dalawang bata. Tumayo na mga ito pero hinawakan siya ni Francis sa kamay. Bakit? Ba't pong pumasok na lang bigla sa house niyo? Sama ka po, Tito Doc. At ayoko pong iwan ka dito. Kawawa ka eh. Wala kang kasama. Di ba po, ate? Kawawa siya? Humagalpak siya ng tawa at wala siyang choice kundi samahan ang dalawang bata. Kahit na papano ay nabawasan ng bigat sa dibdib niya. Naibaling niyang atensyon niya kina Francine at Francie. Sa mansyon naman ng pamilya Bastamante, nakaupo ng tahimik si Kaya sa loob ng kanyang silid. Anak, sigurado ka ba sa desisyon mong ito? Nag-aalalang tanong ng mami niya. Tinulungan siya nitong mag-impake ng mga gamit niya dahil luluwas siya papuntang Maynila. Yes, mami. May kasama naman po ako sa Maynila. Anya, napabuntong hininga ito. Bakit kailangan mo itago kay Jude ang baby niyo, anak? May karapatan naman siya. Wika nito. Alam ko po, mami. Pero ayoko na po siyang bigyan ng problema. Mas lalo po siya masasaktan kapag nanatili pa ako. I cannot force him to love me. And I don't want to use my child just to stay with Jude. Ayoko po maging selfish. Naiintindihan kita, Kaya. Pero nakapanghihinayang lang naman. Mami, hindi po lahat ang nagmamahal ay nagiging masaya sa piling ng taong mahal nila.
Minsan, kapayapaan ng puso makakamit kung pipiliin mong isakripisyo ang kaligayahang yon. Because sometimes, love means choosing peace over happiness. Napatigil sa ginagawa ang mami niya. Nilapitan siya nito at marahang niyakap. I'm proud of you, sweetheart. Nandito lang si mami. Buti na lang at naintindihan ka ng daddy mo. Kasi po, pareho kayong mabait ni daddy, mami. Anya at saka yumakap na lang sa ina. Masakit para kay Kaya ang sakripisyong gagawin niya. Pero pakiramdam niya kasi ay kinakarma na siya ng tadhana dahil nakasira siya ng relasyon. Magalit ng magagalit sa kanya, ngunit hindi naman siguro siya matatawag na selfish kung pipiliin niya muna ang sarili. I want to become the best version of myself, so I won't end up hurting. And I just want to give all my love to my baby. Right, anak? Tayo muna ni mami, ha? Gagabayan din tayo ng twinnie mo. Sambit niya. May kirot man sa dibdib niya ay nagawa pa rin niyang umiti. Alam niya na sobrang hirap ang mag-alaga ng anak, subalit kakayanin niya yon na mag-isa. Kaya halos hindi niya namalayan pa ang panahon. 5 taon na lumipas. Nasa Maynila pa rin sila ng anak niyang babaeng pinangalanan niyang Candy. Ang anak niyang super bibo at madaldal. Sinong Leon Anderson, Dad? Tanong ni Kaya sa ama niya isang araw. Nasa Maynila ito kasama ang mami niya. Anak siya ng Senador Iha. Kilalanin mo muna siya at kapag nagkasundo kayong dalawa, saka namin pag-uusapan ang tungkol sa kasal niyo. Dad, kasal? Ipapakasal niyo po ako sa hindi ko kilala, Daddy? Gulat niyang tanong. Marahan tumango ang daddy niya. It's been 5 years, anak. It's time for you to go home to Nueva Ecija. Kayo ng aking apo. Malumanay nitong Saad. Nang marinig ang pangalan ng probinsya nila ay bumilis agad ang tibok ng puso niya. Oo nga't 5 taon na nakalipas, pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya nakalimutan si Jude. Sa katunayan ay natatakot din siyang malaman na baka may pamilya na rin ang lalaki. Tama ang daddy mo, anak. Umuwi na kayo. Dali mo na sa bahay natin si Candy. Segunda ng mami niya. Pero bakit po? Ipapakasal niyo ko sa taong hindi ko po kilala? Magalang niyang tanong. Maiintindihan mo rin kami pagdating niya sa Nueva Ecija, anak. Anang daddy niya. Ngumiti na lang siya at hinanap ang kanyang unika iha. Candy, sweetie? Nakarinig siya ng mumunting tawa sa garden. Naabutan niya si Candy kasamang tita Jasmine ito. Nagtatampo pang kaibigan niya dahil itinago niyan tungkol sa pamangkin nito. Jasmine! Tawag niya sa best friend. Kumaway ito na makita siya. Hi Bes, duman ulit ako para makita ang cute na pamangkin ko. Sabi nito, nakasuot pa ito ng uniforme. Isa kasi itong flight attendant. Mommy, Mimi just brought me a gift again! Masayang kwento nito na may paggalaw-galaw pa ng ulo. Natawa ang tita nito bago pinakita sa kanya ang manika. Inispoiled ka na naman ng tita mo, sweetie. Yes po, because she loves me po, Mommy. Pagbibida ni Candy sabay yakap sa bagong laruan. Nakipagbeso-beso siya sa best friend. Uuwi ako sa Nueva Ecija. Are you sure na hindi talaga kayo uuwi doon? Tanong ni Jasmine. Napahinga siya ng malalim. Ay, actually, gusto nila mommy at daddy na umuwi na kami. Baka mapipilitan ako, Bes. May nirereto sa akin si daddy. Sino? Interesadong tanong nito. Si Leon Anderson, anak daw ng senador. Kilala mo ba siya, Bes? Umiling ang kaibigan. Don't tell me na ipapakasal ka ng dad mo. Usisa nito. Oo, Bes. Bumagsak ang balikat nito. Paano ng kuya ko? Mahinang si Jasmine. Hindi naman yun nakatakas sa pandinig niya. Anong panong kuya mo, Jas? Mabilis itong umiling. O, wala, Bes, wala. Tumawa pa ito na ikinailing na lang niya. Mimi, come here na po. Play muna tayo. Join ka po sa amin, Mommy. Makulit na untag ng baby girl niya. Kukuha muna ako ng, no, Bes, okay na ako. Okay na, huwag ka na mag-abala pa. Aalis din naman ako agad. Candy, love, visit ulit si Mimi, ha? Hinalikan nito ng ilang beses ang matambok na pisngi ni Candy. Okay po, Mimi.
Bye-bye, love you po. Love you more, Candy. Humalik sa pisngi niya si Jasmine at nagpaalam na ito agad, parang nagmamadali. Let's get inside, sweetie. Yes po, Mommy. Inilahad agad ng anak niya ang kamay. Nakangiting pumasok na sila sa loob. Ma'am, sama po ako kay Mimi sa Nueva Ecija, ha? Ha? Napakurap naman siya sa gulat. Pipiisit po ako sa house nila, Mimi. Sweetie, Sama po tayo, Mommy. napapikit siya. Hindi iyon ang unang beses na nag-aya itong sumama sila kay Jasmine. Alam kasi ng kanyang bubuit na may bahay sila sa Nueva Ecija at doon umuuwi ang lolo't lola nito. Ay, alright, sweetie. Pagsuko niya, hindi naman habang buhay ay nasa Maynila sila. Sa kabilang banda ay maagang umuwi si Jude mula sa ospital. Sa loob ng 5 taon ay masasabi niyang hindi siya nagkaroon ng matinong bakasyon. Inabala niya ang sarili sa trabaho upang kalimutan ang mga maling desisyon niya noon. Isa na roon na hinayaan niyang mawala sa buhay niya ang babaeng inakala niyang walang puwang sa puso niya. Kuya! Sigaw ni Jasmine pagkababa niya mula sa sasakyan. Nagsalubong ang kilay niya na makitang naka-uniform pa ito. Himalang hindi ito nagpalit. May kondo ito sa Maynila at doon ito nananatili pagkatapos ng flight nito. What? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Tanong niya sa kapatid. Wala ka bang bala kausapin si Kaya? Mas lalo siya nagtaka sa sinabi nito. At bakit ko naman kakausapin ng kaibigan mo, Jasmine? Bakit? May komunikasyon pa rin ba kami? Kuya, 5 years na. Hindi naman kayo nagkabalikan ng ex mo kasi alam kong si Kaya na yung mahal mo. Kaya bakit hindi ka man lang kumikilos dyan? Huwag mo ko siguan, Jasmine, ah. Saway niya sa kapatid. Nagpapadyak pa ito sa lupa at halos maiyak na. Ano bang ginagawa niyo magkapatid? Nag-aaway na naman ba kayo, Jude, Jasmine? Sabad ng kanilang ina. Nang lingunin nila pareho ang nanay Lorna nila ay kasama nito si Tatay Faeng. Jude, anak, ang aga mo naman yatang umuwi ngayon. At ikaw, Jasmine, mukhang kadarating mo lang. Komento ng tatay nila. Opo, Tay. Hindi po kami nag-aaway ni Kuya. Naiinis lang po ako dahil wala siyang ginagawa para makausap na niya si Kaya, Nay. Napahilot siya sa sandito. Ewan ko sa'yo, Jasmine. Huwag mo kong ireto sa taong iniwan ako. Sigaw niya at pumasok na sa bahay nila. Umuwi na si Kaya, Kuya. Nandito na siya. Natigilan siya sa narinig at kusang bumilis ang pintig ng puso niya. 1 taon na lumipas noon nang sinubukan niyang hanapin sa Maynila si Kaya. Pero nabigo naman siya. Tulala tuloy siya na makapasok siya sa kwarto niya at nang hindi siya mapakali, ay lumabas uli siya. Sigurado ka bang nandito na si Kaya? Iyon ang bungad niya sa kapatid. Bukas pa talaga siya uuwi, Kuya. Sabi mo nandito na siya. Bakit bukas pa? At alam mo pala kung nasaan siya sa Maynila pero hindi ba sinabi sa akin, Jasmine? Hindi ko nga rin kasi alam, Kuya. Sa inis sa nakababata niyang kapatid ay pinitik niya ang noo nito. Kuya! Ibigay mo na lang sa akin ang number niya. Ako nang tatawag. Anya, sabay bigay ng cellphone niya. Nakangising kinuha nito yon at tinipa ang numero ni Kaya. Memorize pa nga. Che, nagsasama pa kayo ni Kaya. Yan na yung number niya, Kuya. Hindi kami nagsama. Anyway, kumusta pala siya? Napalunok pa siya. Aminadong nahihiya siya magtanong sa kanyang kapatid. Pero gusto niyang malaman kung okay lang ba si Kaya. Mas lalong gumanda. Hindi yan ang tinatanong ko, Jasmine. Kumustahin mo na lang siya kapag nagkita na kayo. Trust me, Kuya. Magsisisi ka. Dahil ngayon ka lang kumilos na lapitan siya. Sabi nito, mukhang wala pang ang nobyo si Kaya. Kaya nirereto sa kanya ng kanyang kapatid. Buong gabing nag-isip si Jude kung paano niya lalapitan at makausap ang kaibigan nito. Hanggang sa napagpasyahan niyang puntahan si Kaya sa bahay ng mga ito. Ma'am Kaya, nandito po si Dr. Carpio. Sabi ng kasambahay. Napatayo ang babae na makita siya. Jude? Hindi siya nagsalita. Tumingin siya sa kasama nitong lalaki. Siyempre, kilala niya si Leon Anderson. Madalas niyang nakakatagpo ang daddy nito kasama lalaki. Dr. Carpio,
Seryosong bati ni Leon sa kanya. Leon Anderson. Magkakilala kayo? Tanong ni Kaya. Yes, siya yung paboritong doktor ng daddy mo rito sa lalawigan natin, Kaya. Kilala mo ba siya? Since 5 taon kang nasa Maynila. Usal ni Leon. Humigpit tuloy ang hawak niya sa dalang basket ng prutas. Yes, I know him. Jude, what are you doing here? Bakit nandito siya, Kaya? Sa halip na sumagot ay nagtanong pa siya. Kaya is my fiancé, Dr. Carpio. Parang may bumuong patalim sa kanyang dibdib. I see. Mauna na ako. Wala yata rito ang daddy mo. Tumalikod na agad siya at nang may nakasalubong siyang kasambahay, ay basta na lang niyang ibinigay ang prutas. Pasakay na sana siya sa kanyang sasakyan nang hinabol siya ni Kaya. Jude, wait! Huminto siya saglit at tumitig sa maamo nitong mukha. Kaya, akala ko may babalikan pa ako. What? What are you talking about, Jude? Mukhang hindi ko na matutuloy ang plano ko na bawiin ka. Anya at nanlaki ang mga mata nito. If you're happy with him, then I will step back, Kaya. What? Jude, wait! Hindi na niya pinansin pa si Kaya at sumakay na uli siya sa kotse niya. Nagawa pa niyang hampasin ang manibela bago niya pinaharurot palayo ang sasakyan. Samantala ay nakatulalang pinapanood lang ni Kaya si Jude. Nasorpresa siya na makita ito. Sa katunayan, nang makarating sila sa Nueva Ecija, ay naisipan niyang kausapin si Jude. May mga sinabi sa kanya ang mga magulang nila na kailanman ay hindi nawala ang ugnayan ng mga ito sa pamilya Carpio. Nakakaloka naman yun. Bakit nagalit agad? Naiiling niyang tanong. Babsasag na nasa rin si Leon. Ano ba, Leon? Casual lang ang pakikitungo niya sa lalaki. Mabait naman pala ito. I will go ahead, Kaya. Mukhang hindi lang kayo magkakilala ni Dr. Carpio. You shared something in the past, huh? Leon, just tell me kung ayaw mong ituloy natin ang kasunduan, Kaya. Sabi nito saka siya tinalikuran. Bumalik na lang siya sa loob at nakasalubong niya si Candy. Bit-bit ng anak niya ang manikang binili ng tita nito. Mommy, kailan po bibisit ang daddy ko? Nagulat siya sa sinabi ng bubwit niya. What, sweetie? Mommy, sabi po sa akin ni Mimi Jazz, bibisit po si daddy kapag nandito na tayo. So, nasa na po yung daddy ko? Napapikit siya sa gigil sa best friend niya. Alam nga nito na pupunta roon si Jude. Hindi lang siya sigurado kung may nasabi na ba ito tungkol sa kanilang anak. Yeah, wait ka lang, Candy. Okay po? I now have a picture of daddy, thanks to Mimi Jazz. He's guwapo, Mom. Ipinakita pa nito ang litrato. Napasapo na lang siya sa noo. It's okay to wait. Good things are coming, sweetie. Nakangiti niya sambit. Bahala na nga ang best friend niya kung marami na itong naikuwento sa anak niya. Good things are coming po, Mommy. All right. Pakantang sambit nito, mahina siya natawa. Sa halip na mag-wait ka kay Daddy, tatawagan ko ang Mimi Jess mo. You can go with her, Candy. Natuwa ang bubwit niya. Masama pa rin ang loob ni Jude. Halo-halo ng emosyong nararamdaman niya. Ang ideyang may fiancé na si Kaya ay mas nagpabigat sa dibdib niya. Nagkulong lang siya sa loob ng kanyang kwarto. Maya-maya ay narinig niya ang boses ng kanyang kapatid. Kuya, may munti kang bisita. Lumabas ka dyan at pagbuksan mo siya. Bahala ka kapag umiyak yan. Sigaw nito sa labas ng kwarto niya. Naiiling na sumunod naman siya. Ngunit nagtaka siya nang wala naman siya nakita. Hanggang sa may yumakap sa binti niya. Daddy! Daddy Jude! Nagtatalon pa ang batang babae. Nang bumaba ang tingin niya ay nakatingala ito. Napakurap siya dahil malaki ang pagkakahawig nito sa kanya. Who are you, little girl? I'm Candy po. I'm your daughter po, Daddy. Nagsalubong ang kilay niya. What? Nakatali ang buhok nito sa magkabilang gilid ng ulo. Parang dalawang maliit na buntot ng kabayo na tumutugma sa masigla at masayanging aura nito. Ang pink na bestida nito ay may maliliit na ruffle sa mangkas. I'm Candy, Daddy. Candy po. Jasmine. Nagpakita naman ang kapatid niya. Sino siya, Jasmine? Ask her, kuya.
Daddy, are you deaf po ba? I told you po na I'm Candy. Candy Bastamante po. Anak po ko ni Mami Kaya. Pare siyang nabuhusan ng malamig na tubig sa narinig. Muli niyang tinignan ng kapatid niya. What is she saying, Jasmine? Narinig mo naman ang sinabi niya, kuya. Anak siya ni Kaya. Sabi nito, ramdam niya agad ang panghihina at napaluhod. Tinitigan pa niya si Candy. May mga katangian ng bata na nakuha sa mami nito. Ngunit mas kahawig niya ito. Tinago sa akin doon ni Kaya. Malamig niyang tanong. Ikinulong niya sa mga palad ang mukha ni Candy. Daddy, Masuyo pang hinaplos ni Jude ang matambok na pisngi nito at dahan-dahan niyang niyakap ang kanyang anak na hindi niya alam nag-e-exist na pala sa mundo. Oh God, bakit mo ginagawa sa akin to, Kaya? Sunod-sunod ng patak na mga luha niya. Nang hindi siya nahusto ay pinagmasdan niya ulit ang kanyang anak at ilang beses na hinalikan sa noo maging sa malulusog nitong pisngi. Hindi na ulit nag-aksaya ng oras si Jude. Iniwan niya muna sa bahay si Candy at bumalik siya sa bahay ng pamilya Bastamante. Si Tita Gia ang una niyang nadatnan. Napangiti pa ito na makita siya. Pinadiretso siya nito sa kwarto ni Kaya. Hindi na siya kumatok. Basta na lang niyang binuksan ang pinto at nakita niya si Kaya na nag-aayos sa mga gamit sa loob. Jude? Why didn't you tell me about Candy? Why do you always make things hard for me, Kaya? Nagulat ito sa pagsigaw niya. I can explain, Jude. Sabi mo sa akin wala nang baby natin. Kaya gusto mo nang umalis. Kasi wala na akong responsibilidad sa'yo, Kaya. Hinayaan kita nun dahil ayoko maging unfair sa'yo. Alam ko nagalit ako nun dahil pinaratangan kita na sinetap mo lang ako. But Kaya, pati anak ko, itatago mo. I don't want to be a burden, Jude. I can't stand the thought of making your life harder than it already is. Masyado na kitang sinaktan. Nasira akong relasyon yun ni Faye. Kaya kahit yun na lang sana magagawa ko para naman makabawi ako sa'yo. May sanseridad na sambit ito. Kitang-kita niyang pagkislap sa mga mata ni Kaya. Hindi ka pa bigat sa akin, Kaya. Oo, nung una iniisip kong responsibilidad kita. May atraso ako sa'yo. Jude, but in time, I put myself back together. I accepted that my life was meant to be with you. Even after we lost our child, I would have still stayed and accepted you, Kaya. Pagkatapos mo kung sanayin sa presensya mo nun, iiwan mo na lang ako bigla. Sasabihin mo sa akin ngayon na, pabigat ka lang. I'm sorry, Jude. Pero ang totoo niyan, totoong nawala sa atin si baby. At hindi yun si Candy. Mahinang usal nito at mabilis sa mula mga mata. Napaawang naman ang bibig niya. What do you mean by that, Kaya? Kambal dapat ang anak natin. But one didn't survive early in the pregnancy. The doctor said it's called vanishing twin syndrome, where in the early weeks there are two embryos, but one stopped developing, usually because of genetic or developmental problems. Tapos ang isa nating baby. Hindi na natapos ni Kayang sasabihin ito. Bigla na lang umiyak. Alam niya ang tungkol doon. Ang vanishing twin syndrome or VTS ay nangyayari sa maagang stage ng pagbubuntis. Humihinto sa pagdevelop ang isa sa kambal at natural na na-absorb ng katawan o sa placenta. Kaya kahit nagsimula bilang kambal, iisa na lang nakikita sa huling ultrasound. Nangyayari ito sa tinatayang 15 to 36% ng twin pregnancies at 30 to 50% sa triplets o higit pa. At madalas, hindi na nalalaman ng ina. Kusang humakbang ang mga paan niya at ikinulong niya ito sa mga bisig niya. I'm sorry, Kaya. I'm sorry. Umalog ang balikat niya at nag-unahan sa pagpatak ang kanyang mga luha. Iniisip ni Jude na baka kasalanan niya nangyari. Masyado siya naging abala noon sa ospital at napabayaan niya mag-ina niya. Ilang minuto silang nasa ganoong posisyon hanggang sa pareho na silang nakaupo sa kama. Nakayuko lang siya at ilang beses pa siyang suminghot. Nakilala mo na si Candy, right? Hindi ka na ba galit, Jude? Hindi siya kumipo. Sumubsob lang siya sa magkabilang kamay ni Kaya. Jude, hindi ko alam kung bakit nangyayari ito sa pamilya namin, Kaya. Ha? Ang alin?
Nag-angat siya ng ulo at masuyo niyang sinapo ang pisngi ni Kaya. Kung bakit pinapahirapan niya ang magiging inasahan ng anak namin. Nangyari na ito kina Kuya Jed at Ate Vic. Hindi ko alam kung bakit kailangan niyo maranasan ng ganito. You shouldn't blame anyone, Jude. Everything happens for a reason. At andyan pa si Candy. Pwede natin pag-usapan ang tungkol sa co-parenting. Natigilan siya sa sinabi nito. Co-parenting? Tanong niya at marahan itong tumango. No way. Ayoko niyan, Kaya. Bakit paghiwalay ka na lang sa fiancé mo, hindi ako makapapayag na matuloy ang kasal niyo? Bumaba siya sa kama at nagtungo sa closet nito. Nandoon pa ang 2 maleta at ibinalik niya mga damit ni Kaya. Inimpake na rin niya ang gamit ng kanilang anak. Jude, anong ginagawa mo? Lumapit na rin ito sa kanya at sinubukan siyang pigilan. Kahit umalis ka sa bahay namin, hindi na walang ugnay ng pamilya ko sa pamilya niyo, Kaya. At may kasunduan pa rin kami ng daddy mo. Nandiyan pa si Candy. Casual na sabi niya. Ano? Jude! Sigaw ni Kaya sa pangalan niya, ngunit hinawakan niya lang ito sa braso. Uuwi na tayo, Kaya. Ano? Isasama mo ako? Pwede naman natin pag-usapan ng tungkol sa anak natin. Hindi ko ipagkakait sa yung karapatan mo kay Candy. Kaya bakit mo ko isasama pa, Jude? We can move on from the painful past. But we can still be together. I want to give Candy complete family, Kaya. Mapipilitan ka na naman, Jude eh. Hindi ako napipilitan, Kaya. Gusto ko rin to. Gusto ko rin makasama ka. Dahil mahal kita. What? Natulala pa ito sa sinabi niya. Umiling na lang ulit siya at hinila ito palabas. Samantala, hindi pa rin makapaniwala si Kaya. Nang maabutan nga sila ng mga magulang niya, ay talagang nagpaalam lang si Jude na isasama siya at agad na sumang-ayon ng mga ito. Ngayon ikaharap na ulit niya ang pamilya ni Jude. Nakaupo pa sa gitna ng lolo at lola si Candy. Dadaling ko lang po ito sa kwarto namin. Kayo na po munang bahala sa magina ko. Paalam bigla ni Jude. Malapad ang ngiti ng mga ito. Welcome back, Kaya. Wika ni Jasmine. Masaya ako nakabalik ka sa bahay, Ate Kaya. Segunda naman ni Jana. Huwag kang mahiya sa amin, anak, ha? Palaging bukas ang bahay namin para sa'yo. Magiliw na sabi ni Nanay Lorna. Nginitian lang din siya ni Tatay Faeng. Nahihiya po ako. Kasi itinago ko po sa inyo si Candy. Sorry po, Nay, Tay. Naluluhang sambit niya. Anak, naiintindihan ka namin. Huwag mo nang intindihin pa yon. Mabaita sabi ni Tatay Faeng. Pinagpala nga talaga si Kaya sa mami at daddy niya, maging sa mga magulang ni Jude. Hindi naman siya napilitan na magstay sa bahay ng mga Carpio dahil mukhang gusto rin naman ng anak nila. Isang umaga ay nagising siya na wala na si Candy sa kama. Ikinagulat pa niya na si Jude na lang ang katabi niya. Babangon na sana siya nang mabilis siya nitong hinapit sa baywang at niyakap. Idinantay pa nito ang mabalahibong binti sa paan niya. Jude, ano ba? Hindi na ako makahinga. Reklamo niya. Bahagyang gumanang yakap nito. Ngunit hindi pa rin siya pinakawalan. Sumiksik pa ito sa leg niya. Bumangon ka na dyan. Wala ka bang duty ngayon, Jude? Hindi mo pa sinasagot, Kaya. Ang tinutukoy ni Jude ay ang confession kahapon. Hindi naman tayo nagmamadali, Jude. Pinaharap siya nito at matapang na sinalubong niyang kumikislap nitong mga mata. Napapikit pa siya nang walang pasabi siya nitong hinalikan sa labi. Jude! Good morning, love. Bumilis ang pintig ng puso niya. Nginitian pa siya nito at hinagkan sa noo. Nauna itong bumangon at hinila siya pa upo. Sorry sa mga sinabi ko nun sa'yo. Dala lang yun ng galit. Pero gusto kong magsimula tayo, Kaya. Nang hindi tayo napipilitan lang. But what about my Don't say that. Nakausap ko ng daddy mo. Wala raw akong dapat ikabahala. Wala akong kahati sa inyo. Pero decision mo raw kung tatanggapin mo pa uli ako sa buhay mo, Kaya. Jude, nandito na ako sa bahay niyo. Natulog na tayo na magkatabi kagabi. May magagawa pa ba ako para i-kick out ka uli sa buhay ko? Mahina ito natawa at muli siyang ikinulong sa mga bisig nito. Mommy, Daddy, wake up! Breakfast is ready po! Sabay silang napatingin sa pinto. Naroon ang kanilang anak, pero may kasama itong batang babae.
Agad niyang nakilala kung sino yun. Vivian Irish? Nakangiti niyang sambit sa pangalan ng anak ni na Kuya Jedrian at Ate Victoria. Nagmamadali siyang umalis sa kama para lapitan ng dalawang bata. Lumuhod agad siya at marahan na pinisil niya ang matambok na pisngi ni Vivian. Hi, Tita Kaya! Ibinuka nito ang maliliit na mga braso at agad naman siyang yumakap. Nandito ang mami mo, Vivian? Malambing niyang tanong. Opo, pati po si Tatay. Daddy love po. Ang pretty mo naman po, like mami ko. Napabungis-ngis ang anak niya at yumakap din ito sa kanila. Bumiyay talaga ang mami mo? Tanong ni Jude. Opo, Dada Jude. Sige, mauna na kayong lumabas, sweetie. Maghihilamas lang po si mami. Sabi niya. Sabi niyo kala lolo at lola na, susunod kami. Singit ni Jude. Ano susunod? Samahan mo na bumaba ang mga bata. Marahan pa niyang itinulak si Jude. Wala naman itong nagawa kundi sumunod sa kanya. Maya-maya pa ay bumaba na si Kaya. Maingay sa sala dahil nagtatawa na ng pamilya ni Jude. Nilapitan siya ng lalaki na makita siya. Kaya, welcome back. Sabi ko na nga ba na para ka talaga kay Jude eh. Sa lubong ni Ate Victoria. Tumayo pa ito, inalalayan ni Kuya Jedrian dahil malaki nang ipinagbubuntis ito. Hi Ate Vic! Nagyakapan silang dalawa at hindi nagtagal ay sabay-sabay na silang nag-agahan. Nang araw na yon ay ipinasyal naman sila ni Jude. Nakasakay sila pareho ng anak sa kabayo. Daddy Doc, hindi ka pa po ba tired? Maya-maya ay tanong ni Candy sa daddy nito. Why are you asking anak? Kasi po, naglalakad ka lang dyan. Wika nito. Nagkatinginan sila ni Jude. Ngumiti pa ito. Si Jude mismo nakahawak sa renda at isang kamay nito ay nakaalalay sa likod niya. Kaya naman yan ni Daddy, sweetie. Anya at saka kinindatan ng daddy nito. Nagpatuloy lang sila sa pamamasyal. Matuling lumipas sa mga araw. Naging matatag naman ang relasyon nila ni Jude. Hanggang sa isang araw ay nag-propose ito kung saan witness nila ang kani-kanilang pamilya. I know we made mistakes and drifted apart. But I want to fix things and bring our family back, Kaya. I love you. Sabi ni Jude pagkatapos yan sumagot na pakakasalan niya rin ito. Siguro, ganun talaga ang buhay. Nasaktan man tayo noon, pero ito yung tadhana natin. Ang magkabalikan natin, buuin ang pamilya natin, Jude. Anya saka hinaplos ang pisngi nito. Mommy, love mo rin ba si Daddy? Sabi niya love ka po niya. Singit sa kanila ng kanilang anak. Pinangko ito ni Jude at pinupog ng halik sa matambok na pisngi. Siyempre naman, mahal ko rin ang daddy mo. Anya at saka siya hinalikan ni Jude sa noo. Thank you, love. Anito, pareho silang niyakap ni Candy. Minsan, nagsisimula sa pagkakamali ang isang kwento. Napilitang magsama ang dalawang tao, ngunit nagkahiwalay pa rin, pero malaki na ang nabuong koneksyon. Sa kabila ng distansya at oras, natututo silang magtiwala, magpatawad, at unti-unting kilalanin ng sarili at ang isa't isa. Ang mga pagkakamali at hindi inaasahang pangyayari ay nagiging daan patungo sa mas malalim na pag-unawa at pagkakaintindihan. Tulad ng buhay, ang pag-ibig ay puno ng sorpresa. Hindi perpekto, ngunit sa tamang panahon, handa ang puso na muling yakapin ang tunay na ligaya. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!